Sila po ay palalahanan niyo at akayin niyo po sila dito. And Ama, ikaw po yung mangusap sa kanila. Ikaw po, Ama, yung maghayag ng iyong mga salita. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Ama, na matanggap po namin kung ano yung portion namin sa gabing ito. Gabayan niyo po kami ng Holy Spirit. And Ama, kung kami man po ay nakagawa ng kasalanan, sadya man po ito o hindi, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin niyo po kami, Ama. Linisin niyo kami ng banal na dugo ni Kristo. And bigyan niyo po kami ng kaunawaan, Ama, na at grace po na makapag-repent sa mga ito. Bless us, Father, in Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. Next slide, please. Ayan. So, ayan po. Welcome po ulit sa ating sa Walking the Jesus Road. And ngayong gabi po ang in-impress na message para sa atin ay for wisdom and submission. Ayan, so welcome po ulit sa lahat. Ayan, next slide please. Ayan, praise God. So meron po tayong for wisdom and submission. Submission, ibig po sabihin is voluntarily yielding to God's will and designated authorities out of love and respect, 'di ba? Marami sa atin iba-iba yung iniisip natin tungkol sa iba-iba yung iniisip natin tungkol sa submission, 'di ba? Kasi iba-iba tayo ng pinagmulan, iba-iba tayo ng background, 'di ba? Pero unti-unti natututunan ko yung klase ng submission na may respeto at na may pagmamahal. Hindi siya pwedeng hindi mayroong kasamang respeto at pagmamahal. Kasi para saan pa yung submission kung nagsasubmit lang tayo on the times na yung trip lang natin o yung kapag gusto lang natin, 'di ba? Pero yung submission is also denying oneself na para sundin natin kung ano yung sinasabi, 'di ba? Out of love and respect. Sabi po dito, you cannot be a successful follower if you are a complainer. 'Di ba? Hallelujah. So share ko lang po no. Ayun, 'di ba? Itong mga nakaraang gabi parang sabi ko parang konting ano lang is parang napakabilis mag-complain. Pero alam niyo po kanina nung nanonood ako ng isang preaching nung umaga, ang isang teaching nung umaga, is ang nalaman ko po na ang pagkakaiba daw ni Jesus Christ dun sa mga ibang nagpi-preach, 'di ba? Ay si Jesus Christ daw is a living example. 'Di ba? At gano'n din ang kailangan ng bawat isa sa atin for us to be a living example ng pini-preach natin. Kasi para saan pa na preach natin kung hindi naman pala natin ina-apply? Paano maniniwala yung mga tao sa atin kung tayo mismo hindi tayo sumusunod doon sa ginagawa natin, doon sa sinasabi natin o doon sa pini-preach natin? So una is tayo po muna yung gagawa, 'di ba? Para yung ating patotoo at yung ating pag-submit ay effective na maibahagi sa iba dahil ito ay may resulta, dahil hindi tayo madi-disqualify kasi tayo mismo ina-apply natin kung ano yung sinasabi natin. And ito yung isa sa mga talagang sabi ko nung unang pagdating ko dito, sabi ko yun kay pastor na napaka-blessed at nakaka-humble po na kaya yung mga tao ganun na lang yung respeto at pagmamahal sa inyo is because that is also the same way na magbigay kayo ng respeto sa inyong spiritual father and sa ibang tao. And I'm sure lahat tayo nakaramdam nun, 'di ba, ng pagmamahal ng isang leader. 'Di ba? Yun yung submission that is led by example na ipinapamuhay talaga, 'di ba? Sabi nga po dito, you cannot be a successful follower if you are a complainer. 'Di ba? Merong ano ba yung si Joyce Meyer, meron siyang saka si Victoria Austin yata yan, and sinabi nila na when you complain, you remain. 'Di ba? So imbis na ikaw ay magkaroon na ng elevation, imbis na ikaw ay umasenso na, you keep on complaining. Look at what happened to the Israelites, 'di ba? They were complaining and it took them 40 years, 'di ba? Anong ginawa ni Jesus? Jesus praised, 'di ba? And he was raised, 'di ba? Hallelujah. And
importante po sa bawat isa sa atin na matutunan natin kung ano yung klase ng kailangan na para tayo ay magkaroon ng humble submission. And sabi nga po dito, out of love and respect, 'di ba? Hindi ito pakitang tao lamang, hindi ito dahil feel mo lang o gusto mo lang as of the moment, 'di ba? Kasi mabilis mawala 'yon. Pero yung out of love and respect, 'di ba? Ano ba ang hindi mo kayang gawin para dun sa tao na tinatangi mo o sa tao na minamahal mo o sa tao na gusto mo pagpasalamatan, 'di ba? Kumbaga halimbawa yung mga magulang natin, 'di ba? O yung iyong minamahal, yung iyong asawa o kung ano man gaano man kaimportante itong tao na to na gusto mo bigyan ng pasasalamat, 'di ba? Hallelujah. Handa ka na magpuyat, handa ka na para ipagluto, 'di ba? Handa ka na para gumising. In short, handa ka na magsakripisyo ng kahit ano para lang ma-please yung tao na 'yon. 'Di ba? Kaya nga po sinabi din sa Bible na let everything you do be done with love. Kasi with love, lahat, walang limitasyon, kaya mong gawin, walang sukatan, 'di ba? Binibigay mo lang kasi mahal mo 'di ba? So 'yun, you cannot be a successful follower if you're a complainer. So instead of complaining, pwede naman natin to i-replace ng pagpapasalamat, 'di ba? To be grateful, sabi nga, be grateful for everything, in everything give thanks, 'di ba? Kasi biyaya po, 'di ba? Biyaya po na makapaglingkod sa Diyos, biyaya na makapagbalik ng pasasalamat natin sa Kanya, 'di ba? Hallelujah. Kasi hindi naman po lahat ay nabibigyan ng chance na maglingkod, 'di ba? Sabi nga po, isa dun sa mga ano is blessed po na tayo ay makapagsilbi. Na blessed po. Merong part doon na healed to serve, 'di ba? At isa po to sa mga desire ng puso natin na makapagbalik tayo sa Panginoon. Iba-iba nga lang yung way natin. Pero the best po, yung submission. Next slide, please. Ayan. So number one thing po na gusto ko pong i-share is do not grumble. Ayan. So siguro maraming nakaka-relate no sa grumbling kasi init pa lang sa Pilipinas, rereklamo na natin. Yung traffic, yung ulan, yung walang tubig, yung pagtaas ng kuryente, pagtaas ng gas, sino pong hindi nagreklamo? 'Di ba? 'Di ba? Praise God. Ayan. So, marami po tayo na ano no, marami tayong hugot pagdating sa mga bagay na 'to, 'di ba? Sinasabi lang naman. 'Di ba? Pero totoo po, 'di ba, nagrereklamo talaga tayo. Aminin man natin o hindi, sa puso natin, namamahalan talaga tayo sa gas, namamahalan talaga tayo dun sa mga bilihin ngayon, 'di ba? Pero purihin po ang Diyos dahil never po siya nagkulang, lagi po siyang nagpro-provide. So instead po na tayo po ay mag-complain, pwede rin po tayo magpasalamat. Ganon din po ayan, sabi po dito, grumbling only delays submission. Pero it does not change the assignment. Gagawin mo pa rin naman eh. 'Di ba? Pero yun po, 'di ba? Katulad ng mga Israelita, they were grumbling. And anong nangyari? Na-delay po sila ng na-delay. 'Di ba? It does not change the assignment. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord siguro to. Trust in the Lord and rely confidently. Hindi, ibang version, sorry. Trust in and rely confidently on the Lord with all your heart and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways acknowledge and recognize Him and He will make your path straight and smooth, removing obstacle that blocks your way. Diba? Ang ganda po ng amplified version. Kabisado ko to sa iba't ibang version pero ito pong amplified kasi, diba? Rely confidently on the Lord, 'di ba? Confidently, may pagtitiwala ka with full confidence, 'di ba? Na nagtitiwala ka sa Lord and hindi sa sarili mong pangunawa, 'di ba? Kasi madalas nakabatay tayo kung ano yung sarili nating pangunawa and anong resulta nito, madalas limitado tayo. Kaya tayo nagko-complain, kaya tayo nagrereklamo, kaya tayo merong mga bagay na ang bilis na natin sumuko, 'di ba? Kasi mabilis tayo ma-discourage, 'di ba? Pero ayan po no, sabi po dito, in all your ways, know and acknowledge and recognize Him. So bakit natin kailangan na malaman at na i-acknowledge, i-recognize siya? Sabi dito, and He will make your path straight and smooth. 'Di ba?
removing obstacles that block your way. So ano po ba yung mga nagbablock sa way natin ng pagsunod natin sa Panginoon? 'Di ba? Marami kasing iba't ibang bagay na nangyayari sa paligid, iba't ibang parte ng mundo, iba't ibang issue ng ating mga buhay, 'di ba? Isa lang dito yung mga pagtaas ng mga bilihin, 'di ba? Minsan may mga challenges sa ministry, sa mga churches, and even doon sa mga finances natin, even doon sa mga nakakasama natin, 'di ba? Pero sabi po dito is do not grumble. God has commanded us to love one another. And doon ko po na-realize kagabi kasi parang nagtanong kasi ako kung available yung small group na linilid ko, and nag-reply doon na available. Nasa isip ko talaga Wednesday sila available. Eh parang alam niyo yon, kasi tinatamad pa ako kasi nga kagabi parang hindi, hapon na ako dumating kahapon from Kupang, tapos medyo umuulan. So parang alam mo yon, ayoko pang bumangon. Pero ayun nga, nung na-receive ko yung message at nung nagsabi na available tomorrow. So parang mga 9 o'clock yun, 9 o'clock nung sinabi. Sobrang antok na talaga ako. So parang feeling ko hindi ako makakapag-prepare agad-agad, 'di ba? Pero sabi nga ni Papa, God will send who is for you. Do not reject them. Do not deny them. 'Di ba? So sabi ko, yes, Lord. Opo. Ayun. So by the grace of God, ako ay nagising ng umaga kahit na ito installment at binaba yung message, 'di ba? Binaba yung message ng spiritual maturity at yun po ang naging topic namin kanina, 'di ba? Despite na ang iba po doon ay may trabaho, ang iba po doon ay aalis kasi pupunta po sila sa baptism, at yung isa naman doon ay kailangan magpabunot. Yet, God made them available po. And praise God po sa mga kapatiran na to na hungry for the Lord, handa na para makinig sa Kanya. 'Di ba? And ayun po, isa pa po no, na supposedly is magko-complain nung ginagawa ko po itong topic. Ginagawa ko itong topic, pumasok si Mami sa kwarto. Sabi ni Mami, parang sabi ni Daddy mo, puno na daw yung tubig sa likod kasi doon po meron po kaming yung aircon kasi nila sa room nila. Dito sa amin yung daan papunta doon sa tubig, eh wala po siyang hose kasi bodega ang labasan ng tubig. So kailangan po siya, nakalagay po siya sa container. Kailangan po siyang buhatin. Sabi ko, bakit ngayon? Ganon. Pero alam niyo yun, imbis po na mag-complain, sabi ko na lang is gumagawa ako ng topic eh. Gumagawa ako ng ituturo mamaya. Tapos sabi ni Mami, hindi naman kita inuutusan, ako na. Pero sabi ko, hindi, ako na. Tapos alam niyo, hinuhold ko talaga po na hindi talaga ako mag-complain. Sabi, practice what you preach. Ayun. So talagang, alam niyo yung kanina, sabi ko lang pag i-give ko, pag tapon ko ng tubig na yon na excess ng aircon, sabi ko, thank you, Lord. Wala akong sinasabi kung hindi, thank you, Lord, di ba? That I did not grumble by the grace of God po. Ayun. And even kanina, nang ma-challenge na naman ako, kasi sabi ko, ba't ngayon pa nag-register si Gigi ng kapatid ko po yung nagpre-present dyan. Ba't ba ngayon pa si Gigi nag-register ng GUMO? Sabi ko, pwede naman bukas. 'Di ba? Sabi ko, nauna pa yung yung PowerPoint, yung GUMO dun sa PowerPoint presentation. Parang sabi ko, magna 9 o'clock na. So sabi ko, thank you, Lord. Ayun. So, ayun po. Pwede naman po pala na hindi magalit. Pwede naman po pala na hindi mag-grumble, 'di ba? Only by the grace of God alone, 'di ba? Praise Jesus. And marami pong bagay sa buhay natin na pwede tayong mag-complain, 'di ba? Pero sabi nga po, when you complain, you remain. 'Di ba? When you praise, you get raised, 'di ba? Katulad nga ni Jesus Christ that He was raised on the dead, 'di ba? Sabi po dito, and He will make your path straight and smooth, removing obstacle, 'di ba? Kung tayo ay maingat na sumusunod, kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, 'di ba? Hallelujah. Ayan, next slide please. Ayan. So number 2 po, trust God and be excited for God's solution. 'Di ba? So maraming beses, sabi ko nga po kanina, pwede tayo mag-complain sa gas, dahil ang mahal-mahal, pwede tayo mag-complain sa kuryente, 'di ba? Ngayon nawawalan na ng tubig yung ating dam at
may mga ano na, may schedule na yung ating mga tubig. Ewan ko po sa area niyo, pero dito kasi merong schedule na rotation yung water. Minsan po ay nawawalan, 'no? Pero praise God po, 'di ba? Dahil marami naman po tayong biyaya na maipagpapasalamat kaysa po mag-complain tayo. Yes, mainit. Yes, may mga time na parang hindi hindi timing yung pag-ulan. Yung pag-ulan ay kung kailan ka aalis, 'di ba? And yung mga iko-complain mo na katulad ng traffic, katulad ng mahabang pila, 'di ba? Pwede po nating ipagpasalamat. Naalala ko po dati kapag maghihintay ako, 'di ba? Maghihintay ako sa pila, nag-aano po ako, nagde-declare po ako. Ayun, so do'n ko siya ginagawa yung declaration para hindi po sayang ng oras, and gano'n din po, we can also pray, 'di ba? So we have a lot of things to be thankful for instead of complaining, 'di ba? Ang bigat pa sa puso nung complain tayo ng complain, wala namang nababago, 'di ba? Ayun. So sabi po dito sa number 2, trust God and be excited for God's solution. Again, ang ating pong topic ay for wisdom and submission, 'di ba? Hallelujah. So yung for wisdom po and submission, balikan ko lang po yung number 1 natin. Wait lang po. Ayun. So number 1 po natin is do not grumble, 'di ba? Kasi maraming maraming beses na nakakapagpa-delay lang naman yung grumble natin. Wala naman talagang nangyayari kapag nagga-grumble tayo, eh. 'Di ba, nagga-grumble tayo, nagko-complain tayo, and katulad nga po ng mga Israelite that it took them 40 years, 'di ba, of grumbling at wala namang nangyari. Many people died already and wasn't able to come, to enter dun sa promised land, 'di ba? Again, yung grumbling only delays submission but it does not change the assignment. So kung gagawin mo pa rin naman, 'di ba? So bakit mo pa ipro-prolong yung agony mo na mag-complain ka, 'di ba? And there are a lot of reasons to be thankful for, 'di ba? Alam niyo po nung time na ako po ay maratay sa banig ng sakit noon, 'di ba? For those po na nakakaalam is dati meron akong 2 cancer, 'di ba, at marami pang iba pang sakit. And nung time po na ako ay bedridden, 'di ba, bukod po sa aray, wala po akong natatandaan na nag-complain ako, sa natatandaan ko po. May hindi nga po yata ako nag-complain sa Lord na bakit ako, pero may ibang tao na, alam niyo yun, may ibang tao na nag-complain para sa akin na bakit ikaw, 'di ba? Pero hindi ko po kasi question ang Diyos, eh, 'di ba? Siguro nun na lang mga later time na talagang palala na ng palala, 'di ba? Dun na ako nag-start na magtanong sa Lord. Pero sabi ko hindi nga pala dapat nagga-grumble, 'di ba? Walang ano, eh, kumbaga parang nung time na yun puro pagha-humble lang ang ginagawa ng Lord, eh, 'di ba? Na oo, may mga pinagdadaanan ka na ganito, but God has provided everything. Yung pagpapa-opera, yung mga blood donations, yung mga tao na bumaha po talaga ng tao kasi wala naman po kaming linapitan para sa tulong, pero maya-maya, halimbawa ngayong araw na 'to may magbibigay ng 5, sa sunod may 2, may 1, merong 10, 'di ba? O yung iba nauulit sila na magbigay uli, at sabi ko wala kaming hiningan, pero tanging pasasalamat lang sa Lord. Sabi ko, "Lord, ikaw na po ang bahala, hindi kami mag-aalala." And dun po bumaha ng tulong, 'di ba? Isa si nanay sa mga nagtinda na para makalikom ng si Nanay Ann, 'di ba, ang aking beshi. Isa siya sa mga nagtinda every weekend 'yun, eh. Parang Sundays 'yun na yung mga kapatiran ay nagbenta sila para maidagdag, 'di ba, na tulong, 'di ba, na ma-extend yung love ni God. And nakaka-humble po na kung paano mag-provide ang Lord para sa atin. Hindi lang niya tina-touch yung mga tao na ilid na para tulungan tayo, pero gumagamit din siya ng mga tao na, alam mo yon, something na never ko makakalimutan, 'di ba? Yung love ni God through them. And isa yung sa mga pinagpe-pray ko na sabi ko, God,
Wag mong hayaan na ma-miss ko yung kahit isang blessing kasi gusto ko ipagpasalamat yung bawat isa sa kanila. And kapag pumipila po ako sa cancer, sa oncologist, 'di ba, for appointment, ang tagal po nun kasi ang doktor po ay dadating ng, ang doktor po ay dadating after 6 hours. Wala pong biro. 'Di ba, sinabi halimbawa 12:00 tapos 7:00 na. 7:00 na siya dumating o kung anong oras na. Gano'n po katagal maghintay sa mga ganyan, 'di ba? Kasi galing pa sila sa ibang hospital. Pero by the grace of God po, maganda po itong opportunity para mag-minister do'n sa mga kapwa mo na, na cancer patient, and marami po akong nakakausap sa kanila. 'Di ba? So puwede po tayo mag-complain or puwede po tayo gumawa ng God-given opportunity to reach out other people. 'Di ba? Kasi hindi lang naman po tayo yung may pinagdadaanan, 'di ba? So as our submission, 'di ba? Hallelujah. Opo, totoo po 'yun. Minsan meron pa silang mga meeting sa ibang hospital bago sila makarating, 'di ba? Pero purihin po ang Diyos dahil komportable naman po yung upuan namin at nakakapag-usap kami nung mga, kasama ko dun, 'di ba? 15 days po ako sa hospital, 15 o 16 days po ako sa hospital, 'di ba? And I have no complaint kahit na kinakati ako dun sa ward ng hospital. Bakit? Kasi God has provided us everything. Hindi po ako, hindi po ako wala talaga kaming kasambahay nung time na yon. Pero God has provided yung aming kasambahay dati. Hallelujah. Praise God po. Tapos na yun. Ayun. So kami po ay labas-masok po. Maraming beses din po. Kasi ilang beses din naman ako inopera. Iba't ibang hospital din. Nakapagod, masakit sa katawan. Pero kasi kailangan. And nag-provide naman po ang Lord na makakasama namin. Even po yung magbabantay sa akin sa hospital, nakasalitan ni Mami. Pa yun eh, caregiver pa yun ni Vilma Santos eh. Na kumbaga, walang bayad. Alam niyo po bang walang bayad? Walang bayad. Pero nabayad lang talaga siya ng Lord, di ba? So sabi ko, Lord, ano naman ang i-complain ko? Ano naman ang i-complain ko? Ibinigay mo na ang lahat, di ba? So ang gaan po, ang gaan niya. Kahit na para sa ibang tao siguro parang ang bigat. Pero ako kasi I have my family. I have my friends, di ba? And I have people na pinapadala ng Lord to extend His love, di ba? So anong ikakagrumble natin, di ba? But all thanksgiving. Maraming salamat sa Diyos, di ba? And ganito din tayo. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, yung complaint natin tumitiklop eh, 'di ba? Napapalitan ito ng pasasalamat, 'di ba? Kahit na yung mga ginagawa natin, kumaga parang siguro minsan kailangan natin mag-effort, minsan kailangan natin mag-sacrifice para sundin ang Panginoon. Pero maraming salamat sa Diyos kasi hindi niya tayo pinapabayaan. Lagi siyang nagpapadala ng tulong. Lagi siyang nagpapadala, 'di ba, ng encouragement galing sa ibang tao or minsan galing sa pastor mo, 'di ba? Na andun lang naman sila at hindi ka nag-iisa. Handa sila na para suportahan ka in every way na kaya nila, 'di ba? So, bakit ka matatakot? 'Di ba? Bakit ka magagrumble, 'di ba? Merong solusyon, 'di ba, sa bawat problema. So, bakit tayo mababahala, 'di ba? So again, grumbling only delays submission. It does not change the assignment, 'di ba? So, ayan po. So yung ating pong verse dito is Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. And all your ways acknowledge Him and He shall direct your path straight. Ayun, ibang version kasi yung kabisado ko. Pero ayun po, yun po yung very message niya, no? Na wag tayong magtiwala sa sarili nating pangunawa. Magtiwala tayo sa Diyos. 'Di ba? Hallelujah. At siya yung mag-i-straighten ng ating paths, 'di ba? Ibig sabihin, hindi diretso yung paths natin, kaya kailangan na straighten and kailangan po natin ang Panginoon. Ayan, next slide please. Ayan, praise God. Number 2, trust and be excited for God's solution. Every time po na I'm being challenged po na sumunod or merong isang bagay sa buhay ko na challenging siya, I worship. Hindi ko po kaya mag-isa.
Pero by the grace of God po, when you worship, when you spend time with the Lord, He does not just give you comfort, He does not just give you yung kapayapaan, di ba? He gives you solution. Ang sabi dito sa Philippians 4:6-7, do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstances and situation, by prayer and petition with thanksgiving. Continue to make your specific request known to God, and the peace of God, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding, that peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Diba? Bakit? Kasi nga po, iba nga po yung pangunawa at yung paraan ng Diyos kaysa sa atin. Mabilis tayo minsan na maging anxious, mabilis tayong mag-alala. Wala pa man yung problema, hindi naman talaga problema. Sabi nga po, di ba? Ano yun? Yung, it is not your reaction. I'm sorry. It is not stress that kills you, it's your reaction to it. Diba? And ano pa yung isang sinabi na, ano to? Overthinking creates a problem that wasn't even there in the first place. So in short, wala naman po talaga minsan na problema. OA lang talaga tayo minsan mag-react. So sorry po, pero yun po talaga, di ba? Na minsan OA po talaga tayo mag-react. I'm speaking for myself po, di ba? Maraming beses na hindi naman po talaga siya problema, pero pinoproblema natin, di ba? Pero I thank the Lord na we have brothers and sisters here na napaka-ano po nila, napaka-under hindi yun sa'yo. Ayun, praise God. Meron tayong mga kapatiran dito na hindi naman po sila nanghuhusga. Andiyan lang sila na para tulungan po tayo, i-encourage tayo. Lalo na si Sis Ann, no? Napakatiyaga ni Sis Ann. Amen. Napakatiyaga ni Sis Ann, 'di ba? Hallelujah na mag-record po ng mga preaching dito. May mga iba akong preaching niya na nagba-browse and nagshi-share din siya ng insight. And ako po ay nabibless talaga doon sa mga ano na yun, no? Mga ginagamit ng Lord na mga material na yun, 'di ba? Na para tayo pa ay lalong lumago sa kanya. And nakaka-humble po na ano no, na hindi tayo magtiwala doon sa sarili nating pangunawa, 'di ba? And not to expect yung ating godly solution, hindi yung sarili nating paraan. Kasi mahirapan talaga tayo. Ang sakit po, ang bigat kapag yung sarili nating solusyon. Maraming pag-iisip ang tao na malayo po sa solusyon ng Diyos. Malayo po doon sa iniisip natin na tama. 'Di ba? Katulad ko dati, sobrang burden ako doon sa mga members namin dati, 'di ba? Alam yan ni Nanay. Iniyak ko talaga yan sa Lord. Pero ngayon, meron na tayong meron na tayong godly solution, 'di ba? Salamat sa Diyos sa buhay ni Papa ni Reverend Carl. Ayan, praise God na alam niyo, natututunan po natin kung paano po mag-handle ng mga tao, na paano po yung pastoral ethics, paano po mamahala sa grupo, 'di ba? Ayan, praise God po. Ingat po, ayun. Importante po talaga 'yon, 'di ba? Kasi kung hindi, magde-decide tayo on our own. Kung hindi, para tayong alam 'yun, para tayong mag-isa sa kawalan. Kasi iniisip natin yung alam natin na tama, 'di ba? Pero meron po, 'di ba? Praise God, meron pong mga tao na inequip na ng Lord, na tested na alam na nila kung ano yung gagawin. And ako, kailangan ko po lagi yung gabay na yun, 'di ba? Kasi galing yun sa Lord. Kaya importante po talaga, 'di ba, na wag tayo mag-rely sa sarili nating pangunawa. Sabi nga po dito, at wag din naman tayo mabahala, 'di ba? Kasi andiyan naman ang Lord eh. Siya yung nagbibigay, siya yung nagsusupply ng mga needs natin. 'Di ba? Na para hindi tayo mag-worry. Sabi nga po, 'di ba, 1 Peter 5:7, cast all your anxieties to the Lord, 'di ba? Kasi ayaw niya tayo mag-worry. Binitbit niya na nga 'yun eh, ba't pa tayo mag-aalala? 'Di ba? And the reason why we have our spiritual family, we have our spiritual leaders, we have our pastors, 'di ba? Is for us na hindi na tayo mabigatan, 'di ba? Isa sa mga na-realize ko nung nagpa-under po ako, 'di ba, nang nag-submit ako kay pastor, isa sa rin remind sa akin ni Nanay na hindi na mabigat na magaan na.
And praise God po, hindi na po talaga mabigat. And at the same time, I don't have to rely on my own understanding. There were many times na parang, alam niyo, parang minsan biglaan kasi yung ibang fellowship. Pero by the grace of God po, nakakapag-submit po kay Papa. Sabi ko pa, sorry, sabi ko, late na. Ayun, pero by grace po, nasasubmit pa rin po yung mga ituturo. Minsan by the grace of God, nakakapagtanong pa po ako kung paano po yung gagawin doon sa particular na bagay na yon, di ba? And ang sarap po na mayroong spiritual father. Ang sarap po na natututo tayong mag-submit. Ang sarap po na, alam niyo yun, tinuruan tayo ng Lord na mag-humble. Tinuruan niya tayo na sumunod, di ba? Kasi ibig sabihin, nag-glorify natin siya dahil sinusunod natin yung spiritual father na nilagay sa buhay natin. And ganon din, di ba, na ma-express natin sa Lord yung pagmamahal natin kasi yung respeto na ibibigay natin sa Kanya. At napakalaking bagay sa Diyos ng respeto. Di ba? Kaya nga po sinabi niya, di ba, to honor your God-given authorities. Sinabi niya rin na honor your mother and your father. Di ba? That all will go well with you, that you may live long to the land that the Lord God is giving you. And that's the first commandment with a promise na kapag po sinunod natin, meron po itong rewards, di ba? And napakasarap po na to be under His will, to be in His presence, di ba? Hallelujah. So yun po, wag po tayo mabahala, wag tayo mamroblema, hindi tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Diyos. Sabi po dito, trust God and be excited for God's solution, di ba? Ibig sabihin, you don't have to carry it all alone. Hindi ka dapat nabe-burden, di ba? Meron kang Diyos, di ba? And sabi po dito, Philippians 4:6-7, be anxious or worried. Do not be anxious or worried about anything. Ano po ba yung pinag-aalala mo? Di ba? Sa mga OFW dito, ano po ba yung pinag-aalala nyo? Diba? Siguro po yung mga kalagayan ng mga pamilya nyo dito kapag nakakarinig kayo ng mga balita, di ba? Mga balita dito, mga kaguluhan sa Pilipinas, or siguro po, minsan iniisip nyo yung pag-provide po sa mga mahal nyo sa buhay, di ba? Pero ayun po, napakalakas po ng ating sandigan na ating maaasahan. Di ba? Meron po tayong Diyos at wala pong hindi kayang abutin, di ba? Yung protection at yung pag-ibig ng Diyos. Napakalaking bagay po ng prayer nyo, and sobrang na-amaze po ako kung paano po pamahalaan. I'm sure may kanya-kanya din ng mga dinadalang mga problema, mga challenges, yung mga leaders, yung mga sila Sis Beb, 'di ba? Yung mga namumuno dito, pero praise God po sa buhay nyo na yung pagmamahal talaga para sa mga tupa. Naalala ko dati, isa sa mga natutunan ko kay Sis Beb, binababad po talaga sa panalangin yung mga dinidisipulo. Ang laking sacrifice. Naka-attend po ako ng ilang preaching ni Sis Beb, and nakita ko po kung paano yung care, yung pagmamahal talaga, totoo. And sabi ko, Lord, gusto ko rin ganun. Yung pagmamahal ko sa kanila, totoo. Hindi kumbaga mapapagod ka lang, pero dire-diretso pa rin, di ba? Kasi hindi mo ginagawa to para sa sarili mo lang o para ma-please mo yung ibang tao. Ginagawa mo to para sa Lord, di ba? As your submission sa Kanya, di ba? Hindi ikaw yung napapapurihan, di ba? Kung hindi yung Diyos, di ba? At kung ganun na kalawak yung pagpangunawa mo, ganun na kalawak yung pag-ibig mo, di ba? Sa iyong pagsunod, hindi ka na nakatingin sa sarili mo. Mas kino-consider mo na yung ibang tao. And sabi po dito, huwag tayong mag-alala, di ba? And be excited for God's solution. And sabi po dito, and the peace of God, di ba? Which is the transcends in all understanding. That peace stands guard over your hearts and your mind in Christ Jesus, di ba? Hallelujah. So, yun po yung kapayapaan na nagmumula lamang sa Diyos, di ba? Nagmumula lamang kay Kristo. At yun po yung kapayapaan na ano man yung ating nararanasan, 'di ba? Hindi man natin nakikita lagi yung mga mahal natin sa buhay kasi malayo tayo. Katulad ng lola ko, mag-isa siya sa bahay, 'di ba? Pero siya ay laman ng aming mga prayer, at palagi rin ako nagpapasalamat sa Diyos sa pag-iingat sa kanya. Imbis po na mag-worry, pinapalitan po ito ng pasasalamat, 'di ba?
pinapalitan po ito ng pagde-declare at ng pagtitiwala sa Diyos. At yun po ang kailangan natin. Yung godly solution, yung pagtitiwala sa Diyos na hindi sila pababayaan, 'di ba? Huwag po tayong maghanap ng ikaka-worry natin, 'di ba? Hallelujah. Marami pong ipagpapasalamat sa Diyos. Ayan, next slide please. Ayun. So minsan, ayun po, sabi din po sa James 1:5, if any of you lacks wisdom to guide him through a decision circumstance, he is to ask of our benevolent God, who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. 'Di ba? Hindi po natin kailangan mag-rely sa sarili nating understanding. Andiyan po ang Diyos. And sabi po dito, kung tayo po ay kailangan ng pangunawa, hindi niya naman tayo husgahan. 'Di ba? So imbis po mag-rely tayo, 'di ba? Lalo na yung mga ano po ang kanina nabasa ko, and I am also reminded, no, hallelujah, thank you Holy Spirit, na si David, 'di ba, when he repented, yung kanyang mga desisyon ay lagi niya pong kinukonsulta sa Diyos, 'di ba? Bago siya gumawa ng isang desisyon, maliit o malaki, kinukonsulta niya ang Diyos, 'di ba? And gano'n po kahalaga yung submission, 'di ba? Na kumonsulta tayo, 'di ba? Maliit man 'yan o malaking bagay. Parang halimbawa, 'di ba? Sa isang hotel, sa isang event, 'di ba? Ano pong ginagawa? Bago ka po gumalaw ng kahit isang table o kahit isang display diyan, kailangan mo pong magpaalam dun sa pinaka-head ng catering o ng hotel. Bakit? Kasi po yun po ay protocol, 'di ba? Na bago po minsan nga meron pang ano yan eh, may ano 'to, meron pong ano 'to, may certificate pa yun eh. Nakalimutan ko yung tawag dun. Parang permission na para kung merong gagalawin or may dadalhin, 'di ba? Dun sa isang lugar. And ganun din po, naalala ko dun yung ating pag-submit sa ating mga spiritual father, 'di ba? Na kung meron po tayong kailangan na pagdesisyonan, kailangan po nating kumonsulta sa kanila. Ito po ay respeto. Yes, kaya na siguro 'no, iniisip natin kaya natin or on our own. Pero ganito po kahalaga, kaya po sila nilagay sa buhay natin, 'di ba? Is para po makapag-submit tayo sa kanila, 'di ba? Parang ganito, alam naman ng Lord yung nangyayari sa atin, and yet sinabi niya na mag-pray tayo, 'di ba? 'Di ba sabi nga po kanina dun sa verse is, "Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication, let your request be made known to God." 'Di ba? Be made known to Him. So, 'di ba all-knowing siya, alam niya na yun, pero sabi dun is be made known to Him and thank Him for what He has done. What He has done because it has already a finished work on the cross. Tapos na, 'di ba? Ano man yung pinagpe-pray natin, bayad na yun sa cross. That's why we are able to receive yung blessing na nakapaloob doon, 'di ba? Pero ayun po, sabi po dito, kung tayo po ay nawawalan ng wisdom, 'di ba? Tayo ay tumawag lang sa Diyos. If any of you lacks wisdom, ask God who gives us generously without finding fault, and it shall be given to you. 'Di ba? Pangako po 'yun eh, bibigay sa atin eh. So hindi na natin kailangan pumunta, 'di ba? Sa ibang tao or on our own, pwede tayong directly sa ating spiritual father, 'di ba? Na para ikonsulta natin itong mga bagay na to. And ako po, I am humbled, 'di ba? I'm humbled po na nakakapag-open na by grace, 'di ba? Kasi minsan hindi po madali na mayroong mga bagay na minsan parang iniisip mo personal, 'di ba? Pero may peace po when we share, may peace po na alam niyo yon, hindi ko kailangan na mag-depend o mag-rely sa sarili kong pangunawa, 'di ba? Kasi meron akong spiritual father, eh, meron akong God-given authority. At tinuturuan ako ng Diyos na mag-humble at mag-submit, 'di ba? Now I don't have to do things on my own. And ayan po, no, na biyaya po, 'di ba? Ako palagi ko pong pinagpapasalamat na merong gumagabay. Kasi hindi po lahat ng tao ay meron pong gumagabay sa kanila, 'di ba? So wag po nating i-miss yung opportunity na habang libre si pastor, 'di ba, hindi siya gano'n ka-busy, ay lumapit po tayo sa kanya, 'di ba? 'Yun po yung isa sa mga part ng submission na natutunan ko, 'di ba? Yes, maraming beses na parang alam ko na, maraming beses na parang kaya mo na, pero at the same time, parte po ito ng respeto at ng pagmamahal. Next slide please.
Ayan, number 3, conquer with Christ-likeness, 'di ba? Mahirap po talagang mag-submit, 'di ba? Kasi maraming beses sa buhay natin nasanay naman talaga tayo na mag-isa. Nasanay tayo na ang kasama natin yung friends natin, 'di ba? Pero po sabi dito, instead of finding a million ways para wag sumunod, 'di ba? Kasi parang lagi na lang may reason na bakit hindi ka a-attend ng church? O bakit hindi ka available para sa gawain na to? O kaya naman minsan is parang alam mo yun, sinesend out ka sa isang lugar pero alam mo yun, yung heart mo parang hindi ka pa ready, ganon, 'di ba? Instead of finding minsan naman pinapag-sorry ka, 'di ba? Napaka-strong po ng conviction sa mga ganyang bagay kapag nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa kapwa natin or kapag meron tayong mga bagay na nagawa tayong mali, 'di ba? Grabe yung conviction ng Holy Spirit. Naalala ko dati nasa daan kami, nasa mall kami, nasa SM Fairview kami, and sabi ng friend ko, parang mali yata yung sinabi ko. Talagang napastop talaga yung friend ko, yung pong isa sa mga umattend nung mid-year, no? Napastop talaga siya sa SM Fairview, sabi niya, Besh, sabi niya, mali yata yung nasabi ko. So talagang sobrang lakas nung conviction, 'di ba? Na mali yung ginawa mo. And let us be sensitive po dun sa voice na yon. Let us humble ourselves sa Lord, 'di ba? Sabi po dito, instead of finding a million ways para wag masumunod, find one solution and apply it, 'di ba? So bakit mo naman gagawin yung hindi mo alam, 'di ba? Bakit mo gagawin yung hindi mo alam? Ba't hindi mo i-try yung alam mo, 'di ba? Kung hindi naman ito contrary sa tinuturo o sa salita ng Diyos, 'di ba? Bago mo sabihin na hindi kaya, i-try mo muna, 'di ba? Sabi nga is functionan mo, 'di ba? How can you function if you remain complaining? 'Di ba? Kung marami kang reason not to follow, not to obey, not to be able to do the things na pinapagawa sa iyo. Minsan yung simpleng obedience natin, 'di ba, ay napakalaking bagay, napakalaking step niya. Lagi kong sinasabi sa mga kasama ko dati na pag ikaw ay sumusunod sa isang maliit na bagay, yung malaking bagay, hindi na siya ganun kahirap kasi na-train ka na para sumunod, 'di ba? Dun sa maliit na bagay na yon, 'di ba? Hallelujah. Ayun, and sabi nga po, merong verse na sinasabi na, and His commandments is not burdensome, di ba? Hindi na mabigat, hindi na mahirap sumunod kasi trained na yung heart mo to be teachable, na para sumunod, na para i-consider yung ibang tao higher than yourself, na magpatawad, di ba? Na hindi mag-complain, di ba? And na rumispeto sa mga tao sa paligid mo. Sabi po sa James 3:17, but the wisdom from above is pure, morally and spiritually undefiled, then peace, loving, courteous, considerate, gentle, reasonable, and willing to listen, full of compassion and good fruits. It's unwavering, without self-righteous hypocrisy and self-guile. Hallelujah. 'Di ba? Sabi po dito yung wisdom po na nanggagaling, 'di ba, from above, puro, 'di ba? Hallelujah. So sabi dito, morally, spiritually undefiled, 'di ba? Yung peace, loving, gentle, reasonable. Paano po ba tayo makitungo sa ibang tao? 'Di ba? Minsan parang ang dali na, parang ganito, parang ang dali na minsan mas i-consider yung mga tao na gusto natin, 'di ba? Parang ang dali na i-consider ng mga tao na familiar tayo, 'di ba? Pero bakit parang pag sariling family natin, nanay natin, tatay natin, parang ang bigat, parang ang hirap, parang masyadong challenging, 'di ba? Eh napagbigyan mo nga yung ibang tao, 'di ba? So bakit yung sarili nating family, 'di ba? Ako na-experience ko yan kay GJ, 'di ba? Sa kapatid ko na nagpre-present ngayon, na parang sabi ko, parang ang bigat, 'di ba? Parang yung iba ang bilis ko ma-forgive, pero parang bakit parang dito natatalakan ko. Oh, that's the very word, talak. 'Di ba? Na, kaya minsan kapag sinasabihan ko yung I love you noon, dati pa, no. Sabi niya, "Mahal mo ba talaga ako?" Sabi niya sa akin, 'di ba? Kasi siguro hindi ko napapakita yung love na yun, 'di ba? So, hindi tayo dapat ganito, 'di ba? Sabi nga dito, conquer with Christ-likeness, 'di ba? Hallelujah. So, kung paano ba si Kristo sa atin, 'di ba? Paano ba yung Christ-like character, 'di ba?
Dun lang ba sa mga tao na gusto natin na bigyan nito? Dun lang ba sa may mga magbe-benefit tayo? O kasama ba nito yung mga tao, 'di ba? Lahat ng nakikita natin ay neighbor natin and God has commanded us to love itong mga tao na 'to, 'di ba? To consider them higher than ourselves, 'di ba? Na para bigyan sila, 'di ba, nung respeto. Sabi nga dun sa verse is honor everyone, 'di ba? Are we being able to honor everyone, 'di ba? Eh sabi po dito, baka 'di ba katulad ng sa government, maraming complain yung mga tao sa government, 'di ba? Maraming tao na excuse me, ayaw nila yung namamahala. Nung pauwi ako galing sa Kupang nung araw ba tayo umuwi, kahapon lang pala, kahapon nung SONA, grabe yung pila ng mga rallyista sa Commonwealth, dumaan ako sa Commonwealth, eh. So, galing sa Ever, sa start ng Ever, sa labas ng mall hanggang doon sa may batasan, ganun kahaba, 'di ba? Merong iba't ibang grupo do'n at meron pa do'n is meron pa silang sariling stage. So in short, against talaga sila sa government, 'di ba? But God has commanded us na para sumunod sa authorities natin, 'di ba? Hindi ko naman po sila hinuhusgahan, pero ayan po, we are called po para sa submission, 'di ba? So gano'n din po kahit hindi natin gusto minsan yung pamamahala nung boss, nung, parents natin, 'di ba? Pero we're commanded na para i-honor sila, 'di ba? We're also commanded na para mahalin sila. We're also commanded na para mag-submit para sa kanila, 'di ba? So sino po ba yung dapat natin sinusunod, yung emosyon natin, yung nakasanayan natin, o si God, 'di ba? Hallelujah. So ayan po. Sabi po dito, "But the wisdom from above is pure," 'di ba? Paano po ba natin puwedeng irespeto, i-honor yung ating mga government, 'di ba? Wag na po tayong makiisa dun sa mga rally, 'di ba? Yung mga rally na nagkakasakitan yung mga tao. Alam niyo po ba kung ilang bulto, ilang maramihang nakapilang pulis dun na merong yung malaking shield ang nandun na nakapila, ready para sa mga rallyista, ready sila magkasakitan, 'di ba? Sakit sa mata na yung mga tao nag-aaway-away sila, nagtatalo-talo sila, 'di ba? Pero praise God po na, merong mga tao din na nagdarasal para sa kanila, and maraming salamat po sa mga prayer warriors na, nagdadasal para sa kanila, 'di ba? Sa mga pastor, sa mga kapatiran na nagse-share ng wisdom, kahit po sa online and minsan sa personal 'no, na ito po ay, ah, walang panghuhusga. And yun din po yung i-apply natin 'no, na wag po natin silang husgahan, 'di ba? And nun po we are commanded po na para mag-submit sa kanila, ay na para alam niyo yun, na sabi nga po dito, bago sabihin na hindi kaya, i-try mo muna, 'di ba? Kasi marami naman poong paraan, 'di ba? Marami namang paraan na para tayo ay sumunod, para magawa natin ang paraan. Naalala ko dati nung, sa classroom namin kapag halimbawa, ano 'to, kapag, pag-aaral ayaw nila, pero kapag outing nagkakaroon sila ng budget. Nagkakaroon sila ng budget bigla, biglang ano merong pang-ambag dun sa ano, sa outing, swimming, eh, 'di ba? You know, nagkakaroon ng magic, eh, yung mga tao nagko-complain wala daw pera, pero pagdating ng outing may pera kasi gusto sumama. Ayun, hindi ko po alam kung na-experience niyo yun, pero sa amin po may mga gano'n, 'di ba? Kapag merong mga, bagay na kailangan talaga katulad ng project, 'di ba? Naabunuhan mo na sila, pagkatapos, eh, wala daw silang budget, eh, 'di sige abunuhan mo sila, pero pagdating pagdating po sa ano, pagdating po sa outing, hindi ko alam may magic, eh, may magic yung outing. Dun lumalabas yung may budget pala sila, 'di ba? So ganon din po sa gawain, 'di ba? Kasama po sa pagiging Christ-likeness yung pagiging patas, 'di ba? So i-apply din po natin yon, 'di ba? Na kaya namang gawan ng paraan. Ako bilib na bilib po ako dun sa isang member ng WTGR. Hindi naman niya personally na na-share sa akin, pero na-amaze ako na naglalakad si Robert ng malayo. Tinanong ko siya, "Gaano kalayo yung nilalakad mo?" 'Di ba, true. Legit po, 'di ba? Si Robert 30 minutes daw po siya naglalakad.
'di ba? And okay lang po sa kanya, 'di ba, para makasunod siya, para makapunta siya ng church at isa po siya sa mga maaga na nandun, 'di ba? And kung titingnan mo si Robert minsan medyo humahapay-hapay siya sa paglalakad, 'di ba? Dahil PWD po si Robert, 2 beses po siya na-stroke pero sa pagsunod sa Lord, sa pagpunta, andun po siya. Minsan may pamasahe, minsan wala at minsan nabalitaan ko na hinahati niya pa ito para makapag-tithe siya, 'di ba? Para makapagbigay siya, para makasunod siya sa Lord, 'di ba? Napaka-humble na tao. And ito po yung isa sa mga na-amaze ako sa mga taga WTJR, no, na yung kanilang sa uri ng kanilang pagsunod, 'di ba? Simpleng bagay lang kung titingnan mo. Pero malaking bagay po ito kasi ginawa niya po ito para sundin ang sinasadya naman. Ayan, oo. Ayun, praise God, no, na ito ay ginagawa po para sa Lord. And ayun, kung yun nga po, PWD, 'di ba? Tayo pa, 'di ba? Hallelujah. Silip tayo dito sa ano. Ayan, praise God po, 'di ba? Oo, 'di ba? Meron 'yan. Lumalabas na lang bigla yung budget praise God. Pero ayun po, no, we're all working in progress and napaalalanan po ako na anong tawag dito, na yun, may kanya-kanya po tayong spiritual growth at andito tayo, we are called then para sumunod sa Lord, para unawain ang bawat isa at magmahalan. Ayan, next slide po. Ayan, can you trust God? Diba? Can you trust God? Kasi sabi po dito sa Philippians 2:14, shining as stars. For it is God who works in you to will and act on behalf of His good purpose. Do everything without complaining or arguing, so that you may be blameless and pure, children of God without fault, in a crooked and perverse generation, in which you shine as light in the world. Aray mo. Sino pong hindi nag-complain? Sabi ko nga po kanina, 'di ba? Sino bang hindi nagsabi na ang mahal ng kuryente, ang haba ng pila, ang mahal ng gas, 'di ba? Ang init, 'di ba? Lahat naman, 'di ba? Meron tayo kanya-kanyang reklamo. And yung iba siguro parang out of exhaustion or out of is napapabuntong hininga lang sila, 'di ba? Lalo na yung mga magulang na maraming tinutustusan, 'di ba? Sinong hindi nabibigatan, 'di ba? Pero ayun po, praise God po sa wisdom ng Lord na pwede po natin ipagpasalamat, 'di ba? At pwede po natin ipag-pray. Sabi nga po kanina, be anxious for nothing or do not to worry about anything, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known to God and thank Him for what He has done. Pwede po ba? Ano man yung iyong pinag-aalala, ano man yung hirap ka na para i-submit, 'di ba? O yung wino-workout pa ng Lord sa'yo, pwede po ba magtiwala ka sa Diyos? 'Di ba? Kasi sabi po dito, for it is God who works in you. 'Di ba? Kung iniisip mong hindi mo kaya, dati, 'di ba? Hallelujah. Dati nung nagsisimula pa lang dito, parang sabi ko, kailan ba matatapos 'to? 'Di ba? Sabi ko, hiyang-hiya po talaga ako sa camera. Sabi ni Papa, sabi ni Papa, "Minister ka, kailangan naka-on cam ka." Mabilis po kasi ako ma-distract kapag halimbawa merong gumalaw, nawawala po talaga ako. Pero ayun, this is only by the grace of God, not by might, not by power, but by the Spirit of God, 'di ba? Hallelujah. Na ayan po, sa biyaya lang po ng Lord na tayo ay nakakapag-on cam dito. Ayun. Pero sabi nga po, before you complain, try mo muna, 'di ba? At lahat po ng problema meron pong solusyon. Yung godly solution, sabi po kanina, maging excited tayo sa godly solution, 'di ba? Hallelujah. So sabi din po dito, pwede ba tayo magtiwala sa Lord, 'di ba? Ang bilis-bilis natin magsabi na I love you, Lord. Nagtitiwala ako sa iyo, meron akong faith, 'di ba? But when your faith is tested, pwede ka ba magtiwala sa Lord? 'Di ba? Hallelujah. Sabi po dito, for it is God who works in you to will and to act on behalf of His good purpose. Kanya-kanya po tayo ng God-given assignment, 'di ba? At minsan maliit lang naman yung parte na yun. Halimbawa sa sarili nating pamilya. Sabi nga po, 'di ba? Hallelujah Jesus um na ang ating first ministry ay ating pamilya, 'di ba? Ano ba yung submission na kailangan mo sa bahay, 'di ba? Hallelujah.
So minsan parang alam mo 'yun, parang marami tayong nagagawa sa labas, pero pagdating sa sarili nating bahay parang nararamdaman pa ba ng family natin yung love natin sa kanila? Nagpapasalamat po ako dun sa aming, sa pastor's ethics 'no, at saka dun sa, structure na kailangan matibay yung ating pundasyon, 'di ba? Kasama po sa mga tinuro dun ay kailangan may time tayo para sa pamilya natin, 'di ba? Baka mamaya natitisod na sila dahil puro tayo fellowship, fellowship pero wala tayong oras para sa kanila, 'di ba? Kailangan din po nila tayo, 'di ba? Hallelujah. Na tayo po ay, makapagbigay ng respeto na yon, 'di ba? Kasi kanino pa nila hahanapin o kailangan ma-experience yung pagmamahal at respeto na yon, na dapat tayo po yung nagbibigay sa kanila, 'di ba? So, minsan po may mga time na, alam niyo yun, wala naman akong gano'ng kahabang oras pero I sat down, nakausap ko si mommy at minsan may mga time na sabi ko sa kanya, "Tara labas tayo," o kaya minsan, binibili ko na lang siya ng food para hindi na siya magluto, lalong na kapag kami lang naman 'yun dito sa bahay, 'di ba? Kasi para makapag-rest siya, 'di ba? Yung mga nanay sobrang sakripisyo nila, amen po, 'di ba? Yung mga nanay sobrang sakripisyo nila, ayaw nila matikal dun sa labahan, eh, kasi ayaw din nila matikal kapag nagsimula na sila mamalansya, 'di ba? 'Di ba? Mga nanay diyan na naglalaba ng madaling araw, "Nay, beshi ko." Ayan. So, ayan po yung mga sakripisyo ng mga nanay 'no, na sila po ay, naglalaba ng madaling araw, 'di ba? Tulog pa yung mga kapitbahay, patulog pa lang yung iba. Hindi sila maawat na naalala ko dati naglalaba din ng gabi yung mami ko no'n, nung time na yun kasi nga ano, malamig daw po sa gabi, eh, 'di ba kapag summer ang init, 'di ba? So, malamig daw po sa gabi, gabi po sila nag-aano, naglalaba, 'di ba? Damang-dama niya naman, o minsan anong oras yun nanay? 4:00? Eh, kakatapos ko lang maglaba 4:00. Ayun, 'di ba? Pero praise God sa buhay ng mga nanay kasi talagang 2 AM to 5, "Nay, tumanggap ka ba? Tumanggap ka ba? Parang daming labada 'no, 3 oras." Ayan, pero praise God po, 'di ba? Praise God po sa buhay ninyo, 'di ba? Napakasarap po na merong magulang, napakasarap po na mahalin ng nanay kasi walang ibang nakakapagbigay ng gano'ng klaseng love, sila lang po talaga. True, 'di ba? Wala ba, 'di ba? Praise God. Ayun, so sabi po dito, puwede ba tayong magtiwala sa Diyos, 'di ba? Do'n sa pinapagawa niya, 'di ba? Hindi ba bilang katulad ng isang mabuting tatay, tulad ng Diyos sa atin, 'di ba? Meron po ba siyang ipapagawa na hindi natin kaya o na mag-isa lang tayo? Hindi, eh, God always provide a way out. God always sends yung help when we ask, 'di ba? Sabi nga po, we can do all things through Christ to give us strength. So wala po tayong hindi kayang gawin, 'di ba? Sabi nga po kanina, 'di ba, yung number 1 natin is do not grumble. If you complain, you remain. 'Di ba? If you complain, you remain. When you praise, you raise, 'di ba? Hallelujah. So, pwede po ba tayo magtiwala sa Diyos sa kanyang sa pinapagawa niya sa atin? Kung may iba man sa atin nagdadaan tayo sa mga challenges, pwede po ba ipagkatiwala natin sa Diyos? Sabi nga po do'n sa, sa isa sa mga tinuro sa amin ay kung ano 'to, habang habang ang isang kamay mo ay nakikipagdigma, ang isang kamay ay gumagawa, 'di ba? Hallelujah. Kasi habang po tayo ay nakikipaglaban sa buhay, meron din po tayong kanya-kanya na God-given assignment, 'di ba? Na kailangan po ay ginagawa natin. We need to submit, 'di ba? Ayun po. And importante po, 'di ba, na kasama po natin ang Diyos. Sabi nga po dito, "It is God who works in you." Kung hindi po tayo mag-isa, ang Diyos po ang magsasalita, ang Diyos po ang gagabay sa atin, Diyos ang magbibigay sa atin ng wisdom na para gawin po yung kanyang purpose, 'di ba? And sabi po dito, napakalaking bagay, nawa po maalala ng bawat isa kapag yung heart natin ay gusto na mag-complain. 'Di ba, katulad po ng pagpapaalala sa akin sa araw na 'to na ilang beses, "Do not grumble, practice what you preach." 'Di ba, "Thank you Lord na lang talaga ako." Kanina habang ako ay nagbabaldeho ng tubig doon, 'di ba, dahil sa aircon nila, sabi ko talaga, "Thank you Lord." Nakangiti na lang tayo, "Thank you Lord." Pero alam mo, bahagya yung isip ko ay, "Kailangan kong tapusin 'to."
kailangan ko tapusin yung report, 'di ba? Pero sabi ko, "Thank you Lord," 'di ba? Instead of mag-complain tayo sa biyaya ng Lord ay nagpasalamat tayo. And nung gabi na-challenge na naman uli kasi nga yung SIM card, 'di ba, nauna yung GUMO registration sa pag-edit ni GJ nitong PowerPoint, pero praise God. Ayun, ta's may isa pang challenge. Yung atay na pinapakulo ko na pagkain ng mga pusa ay nasunog, 'di ba? So sabi patience, 'di ba? Patience, 'di ba? Bawal ka mag-complain, 'di ba? And when you are tempted, 'di ba, God always provide a way out. I thank the Holy Spirit na palaging active na nagpapaalala sa atin na wag, 'di ba? Do not grumble, do not complain, 'di ba? Ang laking ginhawa po, 'di ba? Hindi sumakit yung ulo ko, hindi ako nag-complain, wala akong nakasamaan ng loob, 'di ba? Hallelujah. Ang sarap po na walang nakasamaan ng loob. Ang sarap po na at peace kayo sa bahay, 'di ba? Hallelujah. 'Di ba kapag halimbawa may mga time na ah, nagkakagulo tayo sa bahay, ang bigat, 'di ba? And I thank God for the peace po na binibigay niya, 'di ba, sa ating mga tahanan at sa wisdom na ipinagkakaloob sa atin na para po tayo ay matuto sa bawat isa. Ayan, praise God. Next slide please. Can you trust God? Can you travel in traffic without complaining? Siguro kung panandalian lang yung traffic, naka-smile pa yung mga tao, 'di ba? Pero kapag halimbawa, anong tawag dito, 'pag halimbawa tumagal na lang ilang oras yung traffic, kaya pa ba na naka-smile pa rin? 'Di ba? Pero one thing po na na-realize ko nung ako ay nag-aano ng sinama ko 'yan, yung traffic. Na-realize ko hindi pala wala po akong parang wala po akong experience na nag-complain si daddy sa traffic. 'Di ba, hallelujah. Sabi ko, for someone na malalayo ang binabiyahe and, siyempre my dad is not getting any younger, senior na siya. Hindi ko po narinig na mag-complain ang daddy ko na nainis siya sa traffic. Nagpapamasahe lang siya, pampagising, not for anything. Pero I don't remember him complaining. And also, whenever my dad wanted a task to be done, hindi ko siya naririnig mag-complain. Pag ako nag-complain, sasabihin lang ng daddy ko na, sinabi ko bang ikaw? Eh di ako na. 'Di ba? So sabi ko, sana all, sabi ko, na, anong tawag dito, na ganun kahaba yung pasensya, 'di ba? We can choose na para manahimik at na gawin na lang kung ano yung kailangan nating gawin, or we can remain complaining, 'di ba? Hindi ko naman po sinasabi na bawal na mag-complain, pero nakalagay din po kasi sa Bible na, 'di ba, do not grumble, 'di ba? And tinuruan din tayo ng wisdom ng Lord kung anong gagawin natin, 'di ba? And ang bigat po talaga kapag halimbawa ay nasanay po tayo mag-complain. Minsan maliit na bagay kino-complain pa natin, 'di ba? Instead na magpasalamat tayo, 'di po ba sinabi that in everything give thanks, 'di ba? So yun din po ay paghahasa ng ating character, 'di ba? Mananatili iba tayo, 'di ba, kahit na komplikado. 'Di ba? Katulad po ng Walking the Jesus Road na nagsimula sila sa mahabang paglalakad, 'di ba? Eh natuto po sila. And ngayon eh sabi nga eh nakakaluwag-luwag na. So minsan may mga time na nagga-grab, 'di ba? Praise God na anong tawag dito, hanggang sa matawiran o malampasan yung circumstances na naghihirap sa pagta-travel, 'di ba? Dito eh binibigyan na ng grace ng Lord, 'di ba? So hindi sila nagko-complain, they just declare, 'di ba? And isa pa po dito, sabi dito, can you pay your Meralco bill without grumbling? Ay kamahal po ng ng bill ng kuryente, 'di ba? So, and nung summer, yung pinakamahal namin is nasa 17.2. Na parang sabi ko, ilan ba tao dito? 4 lang naman kami, 'di ba? And meron pong mga iba na doble, triple din yung kanilang konsumo, 'di ba? So sino pong hindi magko-complain, 'di ba? Minsan nagko-complain ka dahil
may mga iniisip ka at paano mo babayaran 'yun, 'di ba? Minsan naman nagmamadali ka pero, traffic, 'di ba? Pero gano'n yung sitwasyon, 'di ba? Anong gagawin mo kung galing ka sa malayo, eh, di siyempre mag-e-effort ka na may solusyon naman, eh, 'di ba? Katulad ng pagtitipid ng kuryente, kung wala kang pambayad kailangan magtipid, 'di ba? Kung ano lang yung, kaya and gano'n din na kung malayo, eh, magdoble effort na umaga, 'di ba? Kasi naniniwala ako wala namang, ano 'to, wala namang hindi nagagawa ng solusyon, eh. Eh, di umaga na lang, 'di ba, para hindi na-le-late, 'di ba? Puwede naman 'yun, mag-extra effort na lang kaysa yung reason ko dati kung ba't ako late, eh, gagamitin ko pa rin ngayon, 'di ba? Yung reason ko ba't hindi ako nakaka-attend ng church, eh, gagamitin ko pa rin ngayon. Eh, binigyan na nga tayo ng wisdom na para sumunod tayo, eh, kung anong puwede nating gawin, 'di ba? Hallelujah. Kung ito ay will ng Lord, He also provides. At sabi po dito, Philippians 2:14-16, do all things without grumbling and fault finding. Dati akala ko grumbling lang to, pero sabi dito sa Amplified, and fault finding. 'Di ba? Kasi yun pala minsan pag nag-grumble tayo, naghahanap naman tayo ng kung ano yung mali. At dito mas lumalaki yung issue, lumalaki yung problema, 'di ba? Kasi kapag ganito na nagko-complain tayo, yung heart natin hindi mapalagay, 'di ba? Hindi siya mapalagay, lagi siyang naghahanap ng kung ano yung mali. Ang bigat po, meron kami nanay, ayan, hindi ko na i-share. Ayan, praise God. Meron kasi kaming kakilala na ano, na gano'n 'no. Ang bigat po ng spirit ng fault finding and, complaining, ayan po. Pero God has commanded us din na sumunod, 'di ba? Na tayo ay mag-love at mag-forgive, 'di ba? Hallelujah. And ayan po, questioning and doubting, 'di ba? So sabi dito, do all things without grumbling, fault finding, complaining against God, and questioning and doubting among yourselves. Hindi naman po, karamihan po ng complain natin hindi naman iniisip natin hindi naman sa Diyos, eh, 'di ba? Pero anong sinabi, 'di ba, on the time of Moses, hindi naman sila nagko-complain kay Moses, 'di ba? Kasi pinadala siya ng Diyos, sa Diyos sila nagko-complain, 'di ba? And many of us, yung tao na nirereklamo natin, hindi natin naiisip pinadala ng Diyos, 'di ba? Anyway, case to case basis po, 'di ba? Pero merong mga gano'n na imbis na ipagpasalamat natin, 'di ba? Ako sobrang bless ako na 'pag may pastor na nakakapunta sa bahay, 'di ba? Kasi napapag-pray, nabibigyan kayo ng wisdom, 'di ba? Pero merong mga tao na nagko-complain tungkol dito, 'di ba? Imbis na ipagpasalamat natin, hindi natin nakikita yung biyaya na nakapaloob doon. Even yung mga God-given assignment natin, hindi natin nakikita yung privilege na makapagsilbi sa Diyos at na masunod siya. Hindi natin nakikita yung privileges na sila yung nagtutuwid sa atin, 'di ba? Na naaayos tayo, 'di ba? Yung tingin natin minsan sa teaching, sa correction, sa ano 'to, sa rebuke, ang tingin natin kalaban, 'di ba? Kasi tingin natin tayo na naman. 'Di ba? Pero isa ito sa mga paraan ng pagtutuwid sa atin sa Diyos ng Diyos, 'di ba? Sabi dito that you may show yourselves to be blameless and guileless, 'di ba? Innocent and uncontaminated children of God without blemish, 'di ba? Faultless nga daw, 'di ba? Ang sabi dito, faultless, unrebukable in the midst of crooked and wicked generation. So kung may mga tao, 'di ba, na contrary dito sa mga ano 'to, sa mga attitudes na 'to, pwede din pala, 'di ba, na merong mga tao na uncontaminated, 'di ba, na mga anak ng Diyos, merong mga tao na faultless, may mga tao na unrebukable, 'di ba? Kasi sumusunod na sila, eh, 'di ba? Sabi dito, in the midst of crook and wicked generation. Di naman natin kailangan na gumaya sa kanila, eh, 'di ba? Sabi nga, eh, si Christ dapat yung ini-imitate natin, 'di ba? Sino ba yung sinusunod natin, 'di ba? When we complain, sino ba yung napo-portray, 'di ba? Minsan yung iba hindi naman talaga nagko-complain, pero dahil nakigaya sila dun sa napanood nila sa teleserye, 'di ba? Yung ibang nanay tuwang-tuwa sila dun sa mga anak nila kasi gumaya ng ano, eh, gumaya ng influencer o gumaya ng artista, 'di ba?
detail lumalabas sa kanila parang ang galing-galing umacting ng anak nila. So minsan kahit mali na yung sinasabi, okay lang, 'di ba? Bakit? Kasi yun yung ano nila, eh, yun yung, ano 'to parang ang galing-galing, eh, 'di ba? Pero kung pakikinggan nating mabuti, 'di ba? Hallelujah, kung pakikinggan nating mabuti, malalaman natin kung ano yung galing sa Diyos, kung ano yung mali na, 'di ba? So, 'wag na nating tularan, 'di ba? Kung pwede naman nating ipagpasalamat, bakit pa tayo magko-complain, 'di ba? Bakit pa tayo magga-grumble? Maghanap na lang tayo ng ways, 'di ba, para kumalma tayo, para ipagpasalamat natin, 'di ba? And para ibabad na lang natin sa panalangin kasi wala naman talagang magagawa yung pagrereklamo natin, 'di ba? May naalala ako during pandemic, lagi ako nagrereklamo dito sa kapitbahay ko kasi yung kapitbahay ko siga ng siga tapos 'pag nagsiga siya inaabot siya ng kung ilang oras siya nagsisiga tapos alam niyo ba araw-araw siya nagsisiga. Ta's dati complainer talaga ako, post ako ng post dito sa Facebook ko noon, 'di ba? Hindi ko pa nare-realize nung mga time na yon kung ano yung damage na ginagawa ko, 'di ba? So, every time na magsisiga si neighbor, iniisip ko, mami ko mahika, yung kapatid ko, may allergic rhinitis. So, iniisip ko na maapektuhan sila nung pagsisiganin. At true enough po, na pumapasok talaga siya sa loob ng bahay namin. And time na yun, imagine, I have cancer nung time na yon. So, talagang marami pang iba pang sakit. Imagine na pumapasok siya yung usok niya dahil sobrang tagal. And meron mga time na yung mami ko naman hindi siya maawat dahil sabi niya kakasimula ko palang maggamas sa likod, magdamo. Tapos patatayuin na siya kaagad kasi may usok. So alam yung mga nanay medyo may paninindigan sila dun sa kanilang ginagawa. Ayaw nila basta-basta iwan, no? Ayun. Pero ayun po na every time nagko-complain ako hanggang sa one time shinare sa akin na pwede daw po ako mag-complain. Pwede daw ako magsampa ng kaso, ireklamo sa barangay. May kulong pa nga daw at meron daw na, ah, merong penalty, 'di ba? Sabi ko, imagine, aabalahin ko yung mga tao na 'to na nagtatrabaho, gumagawa sila, para pumunta sa City Hall dahil nirereklamo sila dahil sa pagsisiga nila, 'di ba? Pero alam niyo 'yun, ah I was led na, I am commanded na para mag-forgive. I am commanded na para hindi mag-grumble at mag-complain. In the end, yung pagpe-pray ko, sabi ko, Lord, I surrender sa'yo. Sorry sa pagko-complain ko. And ayun po, no, na alam nyo, nung hindi na ako nagko-complain, hindi na sila nagsisiga. Di ba, baliktad? Kapag nagsisiga sila, sigaw ako ng sigaw, pumapasok na yung usok. Pumapasok na yung usok sa bahay namin. Ganyan, ganyan. Yung mami ko, ganito, ganon, di ba? Pero nung time na nag-stop ako ng pagko-complain, yung time na sinabi ko na, Lord, ikaw na bahala, I surrender. Hindi na sila nagsisiga. Tapos alam nyo, parang it took a while nung nagsiga sila uli, pero hindi na ganon katagal at hindi na araw-araw. 'Di ba? Hallelujah. So, 'di ba? Yun yung isang verse na na-share ko kanina doon sa naunang grupo. Nakalimutan ko na lang kung anong eksaktong verse, pero may tanong kasi doon na anong ginagawa mo para gumawa ng bago ang Lord? Ano yung sinusuko mo? Ano yung ah, dinideny mo yung sarili mo para mag-cause si God na para may gawin siya na action, 'di ba? Hallelujah, praise God. Ayun po, no, yung pagbabago ng ating character. Kasi minsan ang yabang natin kapag feeling natin na agrabyado tayo, 'di ba? Nawawala, nahuhubad yung Christ-like character, 'di ba? Pero ayun po, nung hinahumble tayo ng Lord, makinig po tayo sa Kanya, 'di ba? Para makasunod po tayo. Isa po yun sa mga ways ng pagsasubmit natin sa Kanya, 'di ba? Na tayo ay sumunod kung ano yung tinuturo niya sa atin, 'di ba? Praise God. Next slide po. Ayun, number 4, 'di ba? Ito na po yung last. Love always makes a way, 'di ba? Na-try niyo na po ba gumawa ng paraan ng sakripisyo para sa mga anak niyo, para sa mga asawa niyo, para sa pamilya niyo, para sa magulang niyo, 'di ba? I'm sure meron kayong ginawa at patuloy kayo na nagsasakripisyo, 'di ba? Isa sa mga nakita ko kasing example ng parents ko,
alam niyo yung maliit na bagay lang naman siya na halimbawa is kapag yung titiisin nila yung gutom nila, 'di ba? Para lang makakain yung iba, 'di ba? Ang mga magulang hindi yan nagko-complain, 'di ba? Bihira, 'di ba? Siguro may ilan, pero kalimitan yan sinisikreto nila, nililihim nila yung kanilang pagtitiis na hindi sila kumain, na nalipasan sila ng gutom, na wala silang budget, 'di ba? Meron akong kaibigan, 'di ba? Hallelujah Jesus, meron po akong kaibigan na kung saan is umabot po sa time na kasi meron siyang fini-finance na ilang bata, 'di ba? Ilang bata yung fini-finance niya na para tulungan. Ito po ay isang overseas worker sa Abu Dhabi, and 6 yung kanyang ampon na bata plus yung talaga niyang anak plus may pamilya pa siya. So talagang nagsasakripisyo po siya na hindi kumain. May mga time na alam mo yon, gusto niya lumabas, gusto niya mag-mall, pero tinitiis niya po yon para makatulong pa siya sa mas marami pa, 'di ba? So yes, meron pong mga tao na ganito, 'di ba, na handang magsakripisyo. And ako iniisip ko, ilan kaya yung pagkain na hindi kinain, 'di ba? Ng mga tatay natin para makapag-provide sila sa bahay natin, 'di ba? Ilan kaya yung mga walang tulog, 'di ba? Naalala ko dati nung nag-work pa si daddy sa Fontana noon, nasabi ko talagang kasi dalawang trabaho yun eh. Yung isa is ah ano to, security director siya. Yung isa naman is um, airport manager siya ng security doon naman sa kabilang airport. So talagang alam mo yun, madaling araw, parang tatlong araw lang kami sa Fontana, tapos parang hindi pa kami halos magkita. Birthday yun ng kapatid ko, halos hindi pa kami magkita. Talagang alam mo, bilang isang anak na hindi naman nakakaintindi, talagang sabi ko talaga ng time na yun, hindi ka na namin nakikita. Sabi niya, pagod na ako. Yun na lang yung sinabi niya sa akin, hindi siya nag-complain, 'di ba? So ilan kaya yung meals na tiniis nila? Ilan kaya yung tulog na hindi nila tinulog, 'di ba? So before we complain, 'di ba, kung naunawaan natin 'tong mga bagay na 'to, yes, handang-handa sila magsakripisyo without complain. Pero minsan tayo, maliit na bagay, we complain, 'di ba? Kasi mas madaling mag-complain kapag pagod ka, mas madaling mag-complain kapag marami kang ginagawa, 'di ba? At hindi na convenient sa'yo yung ginagawa mo, 'di ba? But there are other people who gives more. There are other people who sacrifice more, 'di ba? Hindi natin sila nauunawaan, 'di ba? Pero I thank God na merong mga kapatiran, opo, merong mga kapatiran na nakikita natin, 'di ba? Kung paano sila magsakripisyo. Nakikita natin yung salamin na hindi natin nakikita dati, 'di ba? Na meron palang mga kapatiran na ganito. Kahit hindi nila kamag-anak, handa sila na ibabad sa prayer, 'di ba? And I thank God for prayer warriors, 'di ba? May mga tao na handa na para i-correct tayo, na magpagal para sa atin, na magpuyat, 'di ba? Hallelujah. Magpuyat, kumbaga kailangan nila yung tulog nila, eh. Pero dahil kailangan mo, dahil heartbroken ka, nagpupuyat para sa'yo ang spiritual father mo, 'di ba? Ayan, praise God, ayan. So, may mga bagay na ganito na, 'di ba? Praise God, tayo healed na. Ayan, pero totoo 'yun 'no, nagpupuyat ang aming pastor, 'di ba? Praise God sa buhay niya. So, 'di ba? Merong mga ganitong pangyayari sa buhay natin, 'di ba? Dahil sa pagmamahal, kung gagawin natin yung bagay dahil sa pagmamahal, ay hindi natin binibilang kung ano ba yung nagastos natin, kung ano ba yung effort na naibigay natin, kung ano ba yung sacrifices natin, 'di ba? Kaya nga, 'di ba, alam niyo, kahit na nagkasala ako noon, never ko narinig na nag-complain ng daddy ko na sinabi niya na, "Ito yung mga listahan ng nagastos ko sa'yo." Naririnig ko kasi sa iba yun, hindi ko po hinuhusgahan yung mga tao na gano'n. Pero na-realize ko, never siya nag-complain. Kahit na nakagawa ako ng kasalanan, wala siyang nasabing gano'n, 'di ba? Basta 'pag meron siyang magbibigay siya, yun lang, 'di ba? So gano'n gano'n pala yung ibang tao 'no, gano'n pala yung lawak ng pangunawa nila sa iba, and kung bakit may mga ibang tao hindi sila nauunawaan dahil gano'n silang klase magbigay din, 'di ba?
Pero ayun, maraming salamat po sa mga magulang sa pang-unawa niyo, 'di ba? Sa pagmamahal niyo sa mga anak niyo. Ay gano'n din sa mga anak na nagbibigay ng respeto sa mga magulang, sa kanilang mga lolo at lola, sa kanilang mga tita, 'di ba? Praise God po sa mga buhay niyo. And yun po, balik na po tayo, love always makes a way. Kung mahal mo, gagawa ka ng paraan, 'di ba? Kahit nga na mapuyat ka, kahit nga ikaw ay, anong tawag dito, mahiwa pa sa pagpre-prepare mo ng napakasarap na pagkain na 'yan, 'yan ay gagawin mo ng walang complain, 'di ba? Kahit ikaw ay napagod, 'di ba? Kahit pagod yung isa kong kahit pagod si Joanna, yung aming isang beshi, yung dinidisciple ko by the grace of God, magpupuyat 'yan, magluluto 'yan para sa'min, 'di ba? Kahit 'yan ay galing pa kung saang misyon. At galing pa yan sa outing o sa ibang bansa. May time pa nun magpe-fellowship kami. Hindi po yan pumunta ng China para sa akin. So, ganun kahalaga sa kanya na pupunta ako sa kanila. So, ayun po, no, submission. Ayun, praise God. Philippians 2:8, Christ humbled himself and became obedient to the death, ano to? To death on the cross. 'Di ba? Hallelujah. So, si Jesus Christ nga, 'di ba? Paano niya hinumble yung sarili niya? So tayo din po kailangan mamatay sa mga sarili natin. Hindi po natin kayang ibigay, 'di ba? Yung isang bagay, 'di ba? Kung hindi tayo mamamatay sa sarili natin kasi palaging hinahanap lalo na sa mga leaders, no. Na experience ko po ito. Alam ni nanay yan, gustong-gusto ko na talaga mag-give up. 'Di ba? Gustong-gusto ko na talaga mag-give up. Ang sakit po, 'di ba? Na-experience niya yan, 'di ba? Kung paano yung trato ng iba. Napakasakit po, 'di ba? Na alam mo yun, harapan minsan, ikaw ay nadi-disrespect. Ilang beses yun, 'di ba, harapan during pandemic. Talagang ang sakit po. Pero alam mo yun, sabi ng Lord, turuan mo, eh. Ayan, sabi ng Lord, turuan mo. Sabi ng Lord, magpasensya ka, 'di ba? So, kahit na gusto mong mag-quit, kahit na gusto mo na alam mo yun, hindi ka naman yung tao na gumagante, pero kailangan mo lang din pala ng guidance at natutunan ko yung malaking pasasalamat ko na umabot kami ng 3 araw sa kupang, 'di ba, praise God, na natutunan ko na, ah, ayun, "The Father will send who is for you, do not reject them." At saka yung isa kong natutunan na baon-baon ko hanggang ngayon is, na ano, na anong tawag dito, na tell me who your friends are and I tell you who you are. So tingnan mo din daw yung iyong dinidisipulo. Ano pa yung kailangan mong baguhin sa sarili mo, 'di ba? Hallelujah. So imbis na alam mo yun, imbis na tingnan ko na, dapat matagal na nagbago 'to, 'di ba? Pero ano po ba yung kailangan ko pang baguhin sa sarili ko? And that statement humbled me, 'di ba? It humbled me in a way na siyempre tinuturo ni papa 'to, gano'n din yung ina-apply niya, 'di ba? Na sabi ko, "Oo nga 'no," sabi ko, "puwede tayong mag-complain or puwede tayong magbago." 'Di ba? Christ humbled himself and became obedient to the death on the cross, 'di ba? And merong part dun na kung saan na Jesus wept, 'di ba? And sabi niya, "Father, if it is your will, take this cup away from me." 'Di ba? But your will be done, 'di ba? Kung ano yung will mo, yun ang mangyari, 'di ba? Yung ano yung will mo, yun yung maganap. Willing pa rin siya, 'di ba? To die on the cross. Willing pa din siya na mag-sacrifice, 'di ba? Even to the point of death as his submission, 'di ba? Kasi yun ang very reason bakit siya tinawag, eh. Yun ang very reason bakit siya nagkatawang tao, 'di ba? Na para, mag-sacrifice, 'di ba? At hindi siya gano'n kadali, 'di ba? Hallelujah. So sabi po dito pero ginawa niya at ito po ang nangyari, 'di ba? Romans 5:19 sabi dito, though the obedience of one man, many will be made righteous, 'di ba? At sa kanyang dakilang sakripisyo na 'yon ng kanyang buhay at kamatayan sa krus, many have been made righteous. And the reason bakit natin na-e-enjoy yung fellowship, na-enjoy natin yung mga pinagpe-pray natin, 'di ba? Kasi bayad na yung ating kasalanan, bayad na yung ating provision, bayad na, yung guilt, yung shame, 'di ba? That we may walk in righteousness today, 'di ba? Praise God. And sana sa ating pagsunod, hindi ganun, hindi na tayo complainer.
sa ating pagsunod sa sunod. Hindi na tayo naghahanap, 'di ba, ng anong irereklamo natin o kung anong mali, 'di ba? Sana meron tayong love, respect at willing heart na para sundin si God. Sana meron tayong katulad ng wisdom ng Lord na maunawaan kung bakit natin kailangan gawin, bakit natin kailangan sundin yung pinapagawa niya sa atin, 'di ba? And gaano kaimportante na maging bahagi ng gawain ng Panginoon, 'di ba? 'Yun ang ating very purpose, 'di ba? We have been made, 'di ba? Para sa Diyos, for His pleasure, 'di ba? For His purpose. And it is a privilege na para tayo ay sumunod sa Kanya and maging parte ng gawain. Next slide, please. Ayan, praise God. So, ito po yung summary nung kanina for wisdom and submission. Number 1 is do not grumble, 'di ba? Unang-una sinabi po sa Bible na do not grumble, do not complain, 'di ba? So, this is our obedience to God that kapag hindi tayo nag-grumble. And remember what happened to the Israelites, 'di ba? Yung supposedly is just a week took them 40 years, 'di ba? And hindi na nila na-reach yung promised land, 'di ba? Syempre ayaw naman natin na hindi natin ma-reach yung promised land, 'di ba? Dahil dito sa pag-grumble. And sabi nga, hindi naman ito binabago, 'di ba? Hindi naman ito binabago yung assignment, 'di ba? Gagawin pa din naman, pinapatagal lang, 'di ba? And sabi nga, is delayed obedience is disobedience, 'di ba? Remember that your callings is irrevocable. So ito ay gagawin pa din. Pero meron pong mga ibang pagsunod na ito po ay may timeline, no? Kaya maganda po na ito po ay sundin at gawin natin. And one of Prophet Nehemiah's life, sabi niya, choose God's will, di ba? God is giving you your free will, but choose God's will, di ba? Kasi it's the safest place, yun ang lugar na kung saan is tinawag talaga niya tayo para gawin yun, that we may walk in them. Number 2, trust God and be excited for His solution. Di ba? Hallelujah. Trust God and be excited for His solution. Di ba? Pag tayo nag-decide na magtiwala sa Diyos, excited ka pa rin ba? Many of us parang, alam mo yun, parang napaka-imposible naman. Masisave pa ba yung family ko? Gagaling pa ba ako? Maayos pa ba yung family ko? Di ba? Many of us, tatanggap pa ba ng salvation? Yung lola mo? Di ba? Maaakay ko pa ba sila sa church? Di ba? Mawiwin ko kaya si ganito? Di ba? And minsan katulad ng mga gera at ng kung ano-ano pa na nangyari, 'di ba? Even yung pandemic na nagdaan, 'di ba? During COVID season, 'di ba? But we have nothing, 'di ba? But to trust God and be excited for His solution. Remember that everything in this world is temporal, 'di ba? So lahat na nakikita ng mata natin yan ay temporary, yan ay nababago, 'di ba? Pero sabi dito, trust God, 'di ba? There's nothing constant in this world but change, 'di ba? Eh, sabi po dito, trust God and be excited for His solution, di ba? Hindi naman solution mo pero solution ng Diyos, di ba? Be excited because God sees the bigger picture. He paints the bigger picture. And sabi po dito, di ba? For I know the plans that I have towards you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Ano po ba yung pag-asa na ibinibigay sa iyo ng Diyos? Ano ba yung nasa puso mo? Di ba? In another verse, sabi po doon, delight yourself in the goodness of the Lord and He will give you the desires of your heart. So, ibig sabihin, may plan ang Lord. May purpose siya. Ba't niya inaalaw itong mga pangyayari na to? Di ba? Even with leaders. And sabi din doon is, your work is not in vain. Di ba? Not in vain. So, ibig sabihin, even when we don't see, God is working. Diba? Parang yung sa kanta, diba? Even when we don't see, He is working. Even when we don't feel, He is working. Diba? He never stop working. Diba? So, ganun din po, be excited for His solution. Diba? Dahil nagtiwala ka sa Kanya, papakita ng Diyos sa'yo yung kamay niya na gumagalaw. Diba? Taking care of everything. Diba? Na wala sa control mo. Sabi nga po, lagi, ni pastor is gawin mo lang yung para sa Lord at siya na yung bahala dun sa hindi mo kayang gawin, 'di ba? Ito ay pagtitiwala, ito ay submission sa Lord, 'di ba? Na kahit na ikaw ay may pinagdadaanan, 'di ba? Hallelujah, na hindi mo kailangan mag-alala o hindi mo kailangan i-cancel yung pinapagawa niya. I repeat, hindi mo kailangan mag-alala at hindi mo kailangan i-cancel yung pinapagawa niya, 'di ba? Kasi si God na yung bahala dun sa wala kang solusyon o dun sa hindi mo kayang gawin. I remember pastor friend, 'di ba? A pastor friend from Uganda
na sabi nitong pastor during the time na siya ay may preaching na sa Healing and Deliverance Minister din ito. During the time ng kanyang preaching ay doon inatake ang kanyang tatay. At syempre dahil malayo ang Uganda, parang alam mo yon, paano niya aabutin yung tatay niya. Iniisip niya na kung uuwi ba siya or tutuloy ba siya doon sa kanyang misyon, sa pinapagawa sa kanya. So ginawa niya, tumuloy na lang siya doon sa misyon, 'di ba? 'Yun ay pagtitiwala na ang Diyos na ang bahala at hindi naman po siya binigo ng Diyos yung kanyang tatay na nasa bingit ng hindi ko alam kung anong klaseng atake yung dinadanas ng tatay niya. Ito po ay nasalba, 'di ba? Praise God. So kapag po tayo ay nagtitiwala sa Diyos, 'di ba? Pinapakita niya yung kanyang kamay, 'di ba? Yung kanyang miracle sa ating mga buhay. So, be excited for His solution, 'di ba? Minsan di natin ma-imagine, ganito pala yung solusyon ng Diyos, 'di ba? So, kung bakit inalaw niya kami na magdaan, 'di ba? Ba't niya inalaw si Daddy na magdaan dito sa ganitong challenges, 'di ba? It is His way. Yun pala ay susi niya na siya ay makatanggap. Susi niya na siya ay makinig sa mga aral, 'di ba? Glory to Jesus. Number 3, conquer with Christ-likeness, 'di ba? Madalas kapag tayo ay kailangan na mag-submit o may mga challenging times, 'di ba, na nangyayari, ang hirap na i-apply yung Christ-likeness. Pero kung kung matututunan natin, 'di ba, yung paraan ng Diyos, 'di ba? Kung matututunan natin na para i-apply, 'di ba, nai-imitate siya, 'di ba? Na tayo din ay connected sa kanya to produce these fruits, 'di ba? Sa pagpapakumbaba niya, nalampasan niya at nasunod niya ang amang Diyos, 'di ba? Na para sundin yung kanyang mga gawain, 'di ba? Yun ay pagha-humble bilang isang servant na para sundin kung ano yung pinapagawa sa kanya. Kasi sa totoo lang, 'di ba, napakadali lang naman talaga mag-quit, 'di ba? Napakadali na hindi na lang mag-submit, 'di ba? And maraming ibibigay sa iyo na dahilan ng kaaway na para wag mag-submit. Pero praise God po sa pagpapatibay niya sa atin. Praise God na God is the one who works in us to both will and perform. Kasi hindi talaga natin kaya on our own, 'di ba? Pero dahil meron po tayong Diyos, merong nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa, and ng wisdom kung paano tutugunan, paano gagawin yung pinapagawa niya. And His commandments is not burdensome, 'di ba? And ayun po, kung tayo ay na-develop na yung Christ-like character sa atin, hindi na mahirap magpatawad, hindi na mahirap umunawa, hindi na mahirap na even ikaw ay na-challenge at hindi ka kino-consider ng iba, hindi na mahirap na mag-move on. 'Di ba? Hindi na mahirap, hindi na siya mabigat, 'di ba? Magaan na siya, 'di ba? Kasi yung focus mo wala na sa kanya, na kay Christ na. Hallelujah. Number 4, love always make a way, 'di ba? Katulad nga ng sinabi ko kanina na maraming bagay, 'di ba, na ginagawa natin dahil sa pagmamahal, 'di ba? So katulad ng pagmamahal sa Diyos, sabi nga, 'di ba, if you love me, obey. Ito isa to sa mga paraan ng pagbibigay natin, 'di ba? Remember that the fear of the Lord is the beginning of wisdom and understanding, 'di ba? Ang tinutukoy po dito ay yung ating proper respect o mataas na estima, mataas na pagkilala sa Diyos, 'di ba? Ito ay respeto sa kanya, yung pagsunod natin sa ating mga God-given authorities. Sino ba yung mga God-given authorities natin? Yung parents, yung government, yung ating mga bosses, yung ating spiritual father, yung mga pastors, mga teachers, mga leaders, 'di ba? That we are to submit to them, 'di ba po? Ayun. So love always makes a way, 'di ba? Ba't mo ginagawa yung isang bagay, parang alam mo yun, parang minsan parang ayaw mo na. Amen, praise God po. Importante po yun, no, na ina-acknowledge natin ano ba yung taong to sa buhay ko, 'di ba? If we are commanded to honor everyone, mas lalo na yung ating God-given authority. 'Di ba? Hallelujah. First time ko makausap si Papa o si Reverend Carl ay anong tawag dito? Ito is through chat eh. I heard it very loudly sa spirit. 'Di ba? Papunta ako na sa CR kasi first time lang naman namin mag-usap. So
Kumbaga parang, ay, ano lang, kumbaga parang nag-hi siya, di okay. Tapos iniwan ko na yung phone, 'di ba? Nag-uusap pa kami, iniwan ko yung phone. Andun na ako, malapit na ako sa CR, maliligo ako, iniwan ko yung phone kasi pwede ko naman yan balikan mamaya eh. I heard it very loudly. Give honor to whom honor is due. Na yan na-impress sa akin. Bumalik ako sa sa kwarto at nag-type. Sabi ko, legit, sabi ko. Apostle nga to, sabi ko, legit, sabi ko, give honor to whom honor is due. So, ayun po, bumalik ako to give honor para mag-reply. Yes, yung ating simpleng pag-reply po, that is also one way of honoring. Kasi kinakausap tayo eh, di ba? So, ito ay hindi naman ordinaryong tao. Ito ay God-given authority sa atin, di ba? We are to reply, we are to submit, we are to seek yung approval din nila, di ba? Yung guidance, yung blessing na nanggagaling sa kanila. So, love always makes a way, di ba? Eh, but yung ibang tao nagagawa, bakit tayo hindi? Di ba? Natanong nyo na po ba yun? Bakit yung ibang tao naman, di ba? Yung kino-complain natin, 'di ba? Ba't yung ibang tao nagagawa, bakit tayo ang dami natin dahilan? So ibig sabihin posible 'yun kasi may nakagawa eh. 'Di ba po? 'Di ba? Hallelujah. So this is one of the ways na tayo ay mag-submit. Again, for wisdom and submission, do not grumble, 'di ba? Trust God and be excited for His solution. Conquer with Christ likeness and love always makes a way. Ayan po. Next slide please. Ayan, let us pray po. Hallelujah. Diyos aming makapangyarihan, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na ikaw po yung nakita, ikaw po yung napapurihan. Patuloy, Ama, na kung ano po yung naitanim sa amin, wag mong hayaan na ito ay manakaw ng kaaway. Ito po ay yumabong, ito po ay tumubo, umugat, at ito po ay magbunga. Patuloy po, Ama, na i-remind sa amin, Ama, na remind niyo po sa amin, Lord, yung aming mga natutunan na ma-apply namin to. Yung submission po, Ama, ay kung paano po ikaw din ay respeto at minamahal namin. And maraming salamat po, Ama, sa mga tao, sa mga taong pinadala mo ngayong gabi, Lord, na despite po na kanilang mga business, Lord, na sila po ay tinawag mo at andito sila para makapakinig tayo. And Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Bless niyo po ang bawat isa sa kanila, Lord. Ano man yung kanilang mga pangangailangan, ano man yung kanilang mga dinidin, mga bagay na nahihirapan sila na para mag-submit o para sundin yung kanilang dapat gawin. May you give them wisdom, knowledge, and understanding, Ama. Kung ano man yung kanilang mga pinagdadaan, may you give them po yung love and yung respect na matutunan po nila, Father God, na makatulong sa kanilang pagsunod. And to be, remind us po, Ama, na to be always humble sa aming mga God-given authorities and to submit po sa paraan po, Ama, na mag-honor sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Lahat ng ito, samot dalangin namin sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas sa Jesus. Amen. Ayan po, praise and glory.